Yes. Okay. Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po ako. Ako po si Tanya at kasama ko po yung aking lolo, si Father Alarcon. Hello, Lolo. Hi, Tanya. Kamusta ka dyan? Okay naman po. Madalas po kasi nagkukwentuhan kami ni Lolo, ni Father Alarcon, tungkol sa mga bagay-bagay tungkol sa education. At naisip po namin na since panahon po ng pandemya ngayon at maraming mga issue at usapin tungkol sa pagkapatuloy ng pag-aaral sa panahon ng ganitong klaseng krisis, naisip po namin na yung mga pinagkukwentuhan namin ay maibahagi din po namin sa inyo para kung meron po kayong sakaling mapulot na magandang bagay o magandang estratehiya para po um, para maging mas maganda ang pag-aaral at ang pagtingin natin sa edukasyon sa panahon, sa ganitong klaseng panahon ay makatulong po kami sa inyo. So, Lolo, ano ba ang magandang pag-usapan natin ngayong araw na ito? Ano po ba sa tingin ninyo ang ah, Yung sa yung, ikaw ang nasa field eh. Yung makakatulong sa lahat na sa panahon ito ng pandemya. Magandang araw din pala muna sa inyong lahat. Hindi ako nakabati. first time kasi natin, Lolo, hindi pa tayo sanay. So, Pero alam mo, Lolo, isa kong nakikita, na isa kong naisip na bagay na magandang pag-usapan ay yung pong issue ngayon kasi kung paano mag-aral ang mga bata. Kasi sanay po sila na pumapasok sa school, ginagabayan ng mga teacher nila, sinasabi ng teacher nila kung ano yung mga kailangan nilang aralin sa loob ng isang araw. Pero ngayon dahil nasa bahay po yung mga bata, nagkakaroon po tayo meron po tinatawag na ah, self-paced learning o kaya yung pag-aaral sa loob ng tahanan kasama yung kanilang mga magulang. So siguro lolo magandang pag-usapan natin itong bagay na to para maintindihan o maunawaan ano ba yung tinatawag na self-paced learning. pumasok agad sa ulo ko yung halaman na didiligan, di ba? Pag Opo, didiligan yung halaman, konti-konti lang. Hindi mo ibubuhos lahat yung isang balde na hindi pa niya kailangan. Malulunod siya. Ayan, minsan gano'n na nangyayari sa pag-aaral eh. so kapag Kung ano ano pa, lang yung, opo, parang uh, ang pag-aaral lolo, parang yung pagdidilig ng halaman, kapag binigla mo siya, aapaw at mm, magiging matagal bago ma-absorb nung lupa at nung roots yung tubig. Pero kung dadahan-dahanin natin siya unti-unti, ah, unti-unting i-absorb nung roots yung water. Mas mm. madaling ma-absorb, madaling bumaba yung tubig mula sa itaas. Ganun po ba ibig sabihin, Lolo? Yun. Sang-ayon sa kanyang kakayahan Opo. doon sa doon sa laki ng halaman na yun. Ayan. So tugma Yun. tugma po 'yun dun sa pinaka parang ibig sabihin ng self-paced learning na yung self-paced learning po kasi ay isang parang strategy, no? Paraan siya ng pagkatuto na yung isang mag-aaral binibigyan siya ng pagkakataon para i-control yung takbo ng kanyang pag-aaral batay sa kanyang kakayahan, sa estilo ng kanyang pag-aaral at kahandaan. So kapag yung isang bata, parang kung hindi siya handa na matutuhan ng isang bagay, minsan kahit anong gawin nating pilit, 'di ba lolo, hindi niya na-absorb ng mabuti yung bagay na itinuturo natin kasi yung kanyang isip at yung kanyang katawan ay hindi handa para sa pag-aaral ng isang isang konsepto. Biro mo, biro mo nangyari sa akin kung meron self-paced learning nung araw, nung kapanahonan ko, hindi sana ako lumakpak. Lumakpak ako ng grade 6 eh. Kasi nga, ang daming itinuturo sa akin, hindi ko kaya. Hindi ko naintindihan. Kasi nga, palipat-lipat ako ng eskwela. Di ba?
panahon ng hapon, o saan-saan tumitira ang tatay na Opo. nasa army, putol-putol din yung pag-aaral ko. Tapos nung nasama na ako sa mga tiga-letran, abay doon sila lahat lumaki. Talo-talo ako. Kaya mahalaga yung talagang kung anong kaya ng bata, yun ang kanyang aralan. Kaya ang nagbibigay ng pace, yung bilis, hindi yung paaralan, yung bata, yung kakayahan. Yun ang isang palagay kung dapat maintindihan. At ngayong pandemya, ganun eh. Opo. Di ba? Opo. Walang eskwela, walang paaralan. Hindi sila makapasok. Kanya-kanyang kayod. O yung iba, walang wifi. Yung iba, walang kagamitan. Paano mong pipilitin lahat na mag-aral sabay-sabay? At Opo. tapos bibigyan ka ng test, pare-parehong test. Talagang unfair, sabihin natin. Yan. Tsaka siyempre lolo, sa panahon ngayon, hindi naman din lahat ng sabihin na po natin na hindi naman lahat ng magulang confident na ituro dun sa kanilang mga anak yung aralin na ibinigay ng eskwelahan sa bata. So kaya kung kung pati parang mag-a-add siya ng pressure kung nagbibigay tayo ng deadline dun sa kailangang aralin nung mga bata. So, kaya maganda na kung ano yung kakayahan ng isang bata, yun ang titignan natin para mas mag-develop at mas matuto yung bata sa mga lessons niya. Mas maganda yung absorption, nare-retain yung konsepto ng ng mabuti dun sa nag-aaral. Ano sa tingin mo, Tsaka, Lolo? tsaka handa siya. Handa siyang matutuhan yung susunod na kailangan matutuhan. Mahirap. Ang dami itinuturo, hindi pa handa yung batang ma-absorb, matutuhan, tapos napaparusahan pa. So, yan din, Lolo, yung tinatawag na yung principle ng readiness. Di po ba? O, Parang sa natural sa tao na sa development niya, merong mga, hindi lahat ng tao sabay-sabay na maging ready sa lahat ng aspeto ng pagkatao niya. So, nabibigyan din ng halaga ng self-paced learning yung natural na development or yung natural na paglaki o pag-grow ng isang tao. hindi naman mahirap intindihin yan eh. Pero bakit pagka sa aralan, naiiba yung pananaw? Halimbawa, pupunta ka sa department store, ibibili mo ng sapatos yung anak mong nasa elementarya. Hindi ka pupunta rin sa lugar ng mga malalaking sapatos. Pupunta ka doon sa lugar ng maliliit na sapatos. So alam natin kung ano yung konsepto ng kung anong tama, kung anong sukat. Pero pagdating sa pag-aaral, lahat gusto magagaling na kagad. Yung kahit na mahirap, nagkakagulo-gulo na yung utak ng bata. Nagyayabangan pa. Saan nag-aaral ng anak mo? Dito. Anong grade? Grade 1. Ba sa amin, yung grade 1, ang inaaralan nun, book 3 na. Para sa grade 3 na. Ba, ganun ang mga values eh. Sige nga, pupunta ka sa kwan. Sabi mo sa sales girl, ibigyan mo nga ng sapatos yung aking anak. Doon mo ihanap doon sa mga malalaki. Doon sa size 6. Tatawanan ka nung tatawanan ka nung girl. Ano, size 6? Size 3 lang yung paa ng anak nyo. Di ba? Oh, bakit ganun? Kaya Bakit nagkakagulo. opo? Bakit kailangang minsan madaliin o parang lahat dapat towards sa maging magaling ka kaagad. Pero kasi yung kagalingan, di po ba lolo, proseso yun eh. Titignan mo Hmm. muna kung ano yung kahinaan mo, tingnan mo kung paano ma-overcome yung kahinaan hanggang sa maging maging strong na yung characteristic na yon at mas makatulong sa para maging mas mapabuti yung pag-aaral mo o yung ginagawa mo sa buhay. Kasi hindi pa nagbago ang tao eh. Yung kayabangan nandiyan pa eh. Hanggang ngayon. Kaya nagkakagulo. Dapat tingnan kung ano ang kakayahan
kung anong natututuhan, at yun, doon, turuan. Kaya nga yung sinasabi mo nun, kasama sa pagpaplano dapat ang mga bata. Opo. Kung anong kanyang gustong aralan, kung anong Opo. kanyang kayang aralan, ayun. So, Hindi puro utos. para ma-highlight yung, para makita ng, kaya maganda kasi nakasama yung mga bata sa pagpaplano sa kanilang pag-aaral, Lolo, para makita nila yung, ma-assess din nila sa sarili nila ano yung mga kakayahan nila, at yun ang unang gamitin natin para mas mapabuti yung pag-aaral o yung pagkatuto po ng mga bata. So ang ibig sabihin ng, Lolo, 'di ba, yung pag sinabi nating self-paced learning, binibigyan ng importansya yung estudyante. Hindi yung Oo. teacher, hindi yung eskwelahan, yung estudyante o yung bata na nag-aaral, siya yung pinakasentro, o siya yung lahat ng paraan ng pagtuturo, lahat ng paraan ng paggabay ay nakasentro, kung ay nakaayon doon sa karakteristik ng isang bata. Para siya magtagumpay. Opo. Para siya magtagumpay, hindi para mahirapan. Kasi minsan ganun na nangyayari. Hirap na yung bata. Sige pa. Kasi nagpapayabangan yung mga magulang. Opo. Kung anong honor ang na-receive. Sa kwento. Minsan nag-aaway pa po Sa dahil lang sa kwento. honors. So, marami tayong dapat baguhin sa ating mga pananaw sa edukasyon. At isa na nga yan, yung sinasabi mong self-paced learning. Nabubure Opo. sa ibang mga values ng mga pamilya, ng mga tao. So mahalaga, Ayun. Lolo, na para maging So maganda. Opo, mahalaga din na para maging successful ang isang bata sa self-paced learning, na yung mga tao sa paligid niya ay nakasuporta din sa kanya. Na tinitignan din po Kaya yung kanyang kakayahan. Kaya natin pinaliliwanag ito eh. Hindi lang para sa mga bata, lalo na sa mga magulang, sa mga kapatid, sa mga teacher. Ayun, na huwag nilang huhusgahan. Kailangan tulungan para maging matagumpay ang pag-aaral. Ayun. Okay. So ang ending ng, Lolo, ang bata ay isang matagumpay na bata. Hindi lang nag-aral dahil kailangang i-comply na mag-aral siya. Kung hindi isang bata na matagumpay at nakikita na ang pag-aaral ay bahagi ng kanyang paglaki at pag-develop. Yeah. At masaya siya. Opo, opo. Masaya kasi nagtatagumpay siya sa kanyang mga gustong gawin sa buhay. So yung mga values na yun, duktong-duktong yan eh. At minsan, pinagmumula ng masamang values ay yung nangyayari sa pag-aaral, sa paaralan, ganun. Yung mga Pero teacher. Lolo, naisip ko lang, hindi kaya parang minsan hindi ba maiisip na pag sabi mong self-paced learning, nagsa-self-paced learning ang isang bata. Parang kung ano ang gusto niya, kasi sabi natin kanina, kapag self-paced learning, binibigyan natin ng pagkakataon yung bata na i-control yung takbo ng kanyang pag-aaral, kung gaano kabilis, anong ifo-focus niya na aralin or subject, kunyari. Hindi kaya maisip ng bata na pwede ko namang gawin kahit anong gustong kong gawin sa aking pag-aaral. So, Hindi naman. kung ito yung aking gusto, so pwede kong aralin kung kailan ko gusto. Parang 'di ba pwede pong maisip nila yung ganung bagay. Pero kanina po naisip ko habang nagse-share po kayo, naalala ko po kasi yung parang free will. Ewan ko lang, Lolo, kung sa tingin mo tama yung analogy ko. 'Di ba binigyan tayo ng Diyos ng free will? Pwede tayong mamili kung anong gagawin natin o kung anong desisyon ang pipiliin natin. Pero
Tama ba ako, Lolo, na yung free will na yon binigay sa atin, pero towards doing what is good and what is right according to what God is telling us. Tama po ba Oo, yon? kaya kaya merong gabay, Opo. kaya merong magulang, merong mas nakakatanda, mas may karanasan, mas may sentido komun. Ayun, kaya yun, lahat yun kasama sa paghuhubog. Kaya hindi pwedeng siya lang. Opo. Kaya nga merong guro na magga-guide. So, hindi po ibig sabihin na pag self-paced learning, kung ano yung gusto kong gawin, yun yung gagawin ko. Ang gagawin ko, Hindi, kaya self-paced learning, gagawin ko siya dahil gusto ko siyang gawin according sa kakayahan ko, pero para sa aking ikatatagumpay. Hindi po yung para lang, pupunta kayo sa Tagaytay, opo, di ba? Meron daan papunta sa Tagaytay. So, i-guide mo siya, ganun. Yung patutunguhan, hindi nagpapalit yun. opo, Yung, yung, yung pace at pamamaraan, yun nababago. okay. Okay? So, ayun na. Itong ating inaugural bagong segment. Opo. So, importante po yun, importante. Ang naunawaan ko po sa pag-uusap natin, Lolo, ay ah, importante na bigyan ng pansin at i-highlight kung ano ang kakayahan ng bata para siya ay mas matuto at siya ay mas maging matagumpay sa kanyang buhay. Yes, correct. Okay. Thank you, Lolo, sa isang Martin, magandang kwentuhan. okay. Okay, so sana po Okay. meron po kayong napulot na aral o kaya isang bagay na pwede nyo pong um, pagnilay-nilayan tungkol po sa self-paced learning para maging matagumpay po ang isang bata. Tsaka kung may tanong sila, pwede silang mag-comment. Opo, pwede. Kung meron po kayong tanong, pwede nyo pong ilagay sa comment section para po Hello, mapag-usapan hello. po namin ni Lolo sa susunod. Ah, Okay. Bye-bye po.